Tao naman, wala ka sense of humor. Malis ka nga dito. Ano nagpapadala Rappler dito sa mga serious na mga tao? How can you indict me for a crime graft that there is no law? Ayan, galit ng lola. Nasaan na yung sandwich ko? Totoo kami. We are a genuinely marginalized sector. Totoo yan. Hindi kami kontraktor. Kagaya ng iba dyan. Congressman ka na. Ang party list na kung sa district mo, mo pa? Ano man sobra na? Wala pang bagyo o baha na ganito ang pinsala sa atin. May namatay sa landslide dun sa Batangas. Mga lugar na hindi dati ay binabaha, ngayon binabaha na. Ang Naga, Misulang, Water World nung first 3 days. At ni wala mang naipadala ang national government dahil hihintayin na lang daw humupa ang baha. Ano kayang ginawa ng mga Navy dyan? Mga inflatable boats ng Navy. Mga helicopter, ano kayang ginawa dyan? Wala na ba talaga silang silbi? Hindi ba pwedeng drop from helicopters ang mga food packs at mga medicine? Kawawa, mas kawawa ang mga persons with disability at kanilang mga anak dahil hindi po nila kayang lumangoy, hindi nila kayang lumabas sa mga bahay nila para mailigtas ang kanilang mga anak, mga hayop at mga belongings. Kaya tatanungin po talaga natin, bakit po ganito kalubha ang pinsala at kataas ang baha dyan sa Naga at sa Bicol region? Dahil po ang mga rason ay marami. Isa na dyan yung walang tigil na quarrying. Quarry ng quarry, hukay ng hukay. Kaya yung tubig po ay wala ng ay dyan nagmimisto lang flood basin. At pag yan ay umapaw, ay talagang wala nang lalabasan ang tubig. Yung flood control projects na bilyon-bilyon, nasaan na? Yan ang dapat tinatanong natin. Dapat iniimbestigayan ng Congress kung saan napunta na yung flood control na yan at ipatawag nila by special audit ang Commission on Audit. Saan napunta? Paano ginawa? Paano nila ginawa at ginastos at bakit ganyan pa rin? Misto lang walang solusyon ng pagbabaha habang bawat bagyo sa atin. Ito pa, bakit hindi napipidik ito ng gobyerno? Bakit hindi bumili kagaya ng Japan na may days ahead na pipredict na saan ba hahagupit ang bagyo? At pinipredict na kung gaano kataas ang tubig na hindi maipapalabas o magiging sanhi ng baha. Ayuda na lang tayo ng ayuda, antayin na lang bawat baha. Yun ang solusyon? Kaysa maging prepared, tulungan ang tao maging prepared sa mga baha na ito. Hindi nakaprepare. Ang taga Bicol, kahit nakaprepare sila for 7 days, hindi na kaya. Gutom na sila on the 3rd day. Dahil wala namang nagbibenta na. At wala ang paraan para makalabas sila ng bahay. Hindi lamang po doon, Batangas, na dati ay walang baha po dyan sa Batangas. Ngayon ay bumaha na rin todo at doon landslide. Kaya kailangan na pong panagutan naman ng gobyerno yan. Maliban sa reconstruction, rehabilitation ng mga bahay dyan, dapat magbigay ang national government dyan ng rehabilitation na fund sa mga bahay sa pinsala ng baha. Paano naman sila uulitin na naman nilang lahat ng mga savings nila mapupunta na naman sa pagpagawa nila ng bahay nila. Sana po gising-gising naman po ang ating mga pangulo sa Pilipinas. Gising po, gising. Galaw-galaw. Also, the political dynasty law. This is already too much. And you know, I have many friends in Congress and this is not personal. Congressman ka na, ang party list na kung sa district mo, mo pa? Ano man sobra na?
Ikaw na ang congressman, ang anak mo rin ang party list dyan. And that is not what the Constitution envisioned for the party list. It was supposed to be, it was intended for the marginalized sector. That is why I chose the persons with disability. Because my nephew, my brother's son, who's 27 now, his name is Greg, he has autism. He cannot read, he cannot write. He barely speaks. But God is good. Greg is perfect. Among children with disabilities, ang pinakamarami po yung may autism. Kaya yung mga SPED schools, kailangan po talaga yun. Ang next ay children with Down syndrome who need heart surgery all the time. Many of them are also epileptic. Anong ginagawa ng gobyerno? Kulang na kulang yung government hospitals sa services at saka kulang yung mga guarantee letters or payment for free hospitalization ng mga batang who need surgery, especially heart surgery. May nakalimutan pa ba ako? Wala na? O sige, magtanong na kayo. Alam ko naman ang gusto nyo eh. Yes, ma'am, Commissioner. First question is from Jairo Rappler. Rappler, nasan si Paterno? Asan siya? I am the assigned reporter for today. Ay, hindi pwede. Dapat nandito siya at sabay siya pakulong sa akin. It's no longer Gusto ko nga, nandito si Leila eh. Mapicture kami. Si Leila yung kinulong. Ako yung gustong ipakulong. Sabi mo kay Paterno, pag ako'y nakulong, sasama siya. It's now covering faith and religion, ma'am. Ma'am, for my question, ma'am, you weren't able to sit at the House after Cardema blocked your proclamation. For the record, ma'am, for those who are asking, ma'am, may mga sasabi po na bakit hindi na daw po kayo nag-sidestep para makaupo sana yung mga original nominees, ma'am. Can you clarify that po? Sidestep? Ako? Opo. Di ba may nag-substitute po kayo after the... Yeah, because the first nominee was our chair, was a polio survivor, and was survivor of breast CA. Her daughter had stage 4 aggressive breast CA. So she could not sit. So she told me, since you have been advocating for PWDs and you're retired now, why don't you just campaign for us to? Because I'll campaign for you. So I campaigned, di ba? And then she decided di talaga kaya because they'd go to the hospital three times a week eh. So, di talaga kaya. So, that's a fact. Hindi yan namin lie. Ano ba lie sa Tagalog? Ha? Gusto? Lie? Like? That's not a lie. Lie kasi nungalingan, ma'am. Hindi yan kasinungalingan. Totoo yan. Sidestep ako para makaupo siya. Eh siya naman talaga dapat uupo. Nag-take out na nga siya. Si Grace Ineza, taga-UPBA, consultant of the ADB. Brilliant people in P3PWD. Brilliant and accomplished people. We have family members who have disabilities. Totoo kami. We are a genuinely marginalized sector. Totoo yan. Hindi kami kontraktor, kagaya ng iba dyan. Na kontraktor na ito, nagpa-party list, di na kayo nahiya. Ang dami nyo ng pera. Gusto nyo pa mag-congressman kayo para lalong dumamay ang pera nyo? Sana binigay nyo na lang yan sa amin. Yung mga tunay na marginalized, hindi konti na lang sana mga boto kailangan namin. Ngayon, kukumpetensya pa kami sa mga vote buying nyo. Ayan, galit ng lola. Nasaan na yung sandwich ko? Ma'am, just a follow-up question, ma'am. In 2019... I was not able to sit because of the personal venganza of Cardema. I'm the one who paid the highest price for supporting Leni Robredo. And you all know that. Ngayon gusto na nila akong ipakulong. Siguraduhin mo lang, Rappler, na nandun ka, ha? At si Paterno dalhin mo
dahil hindi ako papayag na ako lang makukulong. Sama si Sandra Aguinaldo. Nasaan si Sandra? Sabihin niyo sa kanya, ni-roll call ko siya dito. Pag ako'y naaresto, kailangan yung dalawang yan kasama ko sa kulungan. Dahil freedom of speech ang depensa ko dyan. Aside from, there is no law punishing. How can you indict me for a crime, graft, that there is no law punishing disclosure of the name of the ponente as a crime? That is a Supreme Court rule. And they contempt me, disbar me, but send me to jail. On graft, dahil hindi naman ako kumita kahit 5. Ang daming magnanakaw dyan, ba't hindi nila inuna? Ako talaga gusto nila unahin? Ano ba naman to, ombudsman na to? Maawa naman kayo sa mga taong akala nila nagnakaw ako. 25 years in government. My father and my mother will roll in their graves. Graft? Libel. Pahin ako. Bigami. Sige. Sino gusto magpakasal dyan sa akin? Magbigami tayo. Pahin ako. Graft? By telling the public that may nakikialam sa integrity ng Commission on Elections, which should be an independent body. May nag-i-interfere. Kaya yung mga commissioner ay sinusulot. Is that graft? Never mind. I'm going to the Supreme Court on a petition for certiorari, and I pray that the Supreme Court will grant me a temporary restraining order. If not, then Paterno and Sandra Aguinaldo will go to jail with me. Unfortunately, ma'am, they're not part of the respondents in the... Ikaw naman, wala ka sense of humor. Malis ka nga dito. Ba't mo nagpapadala Rappler dito sa mga serious na mga tao? Ma'am, that was a joke, ma'am. Ma'am, just a follow-up question, ma'am, to set the record straight po. In 2019, when Cardema used the substitution po for the party list, you said that it was an abashed mockery and assault to democratic processes po. What can you say, ma'am, sa criticism po na you used the same substitution method po for the P3WD Kasi he was party list? disqualified, anak. Under the party list law, overage siya. Gusto niya, dahil Duterte siya, pipilitin ko yung mga commissioners na pikit na... Ano ako, bobo? Number 6 ako sa klase ko sa UP, nag-Harvard pa ako. Nakakahiya, nagtuturo pa ako ng batas. Hindi man lang ako marunong magbasa ng party list law. And it says there, he's overage. Hindi ba unanimous ang decision ng Comelec and Bank? Unanimous yun. Disqualified siya. Pero anong ginawa? Pinaupo namin ang anak niya, ang asawa niya. Pinaupo namin ang asawa niya. Hindi lang ako bumoto as a matter of principle. Pero nakaupo sila. In fact, there's a Supreme Court decision that says that their substitution was valid. Look at me in the eye. You, since you're asking the question, you learn from this. There's a Supreme Court decision that says, tama ang Comelec na pinasubstitute namin. Yung asawa niya, ayaw niya talaga kasi gusto niya siya talaga mag-congressman. Mario Joseph naman.